ang gobyerno ng Pilipinas sa pagkilos para mailikas ang mga Pilipino sa mga lugar na apektado ng nagpapatuloy na conflict sa pagitan ng Israel at Iran. Giit ni Vice President Sara Duterte, hindi naman biglaan ang pangyayari kaya dapat sana noon pa ito na pagplanuhan. Too little too late again. Dapat kasi the moment na nag-release na ng missiles or nag-launch na ng missiles ay meron ng plano kung ano ang gagawin para sa mga Pilipino na gustong lumikas. Hindi yung aantayin pa kung kailan sarado na yung borders, nawawala na yung nagka-cancel na ng flights, ang mga airspaces doon sa bansa na malapit sa kaguluhan. So, dapat kasi nagplano. Sabi ng Department of Migrant Workers, may 311 na silang natanggap na request para sa repatriation mula sa mga overseas Filipino workers sa Israel. Sa bilang na ito, ang 50 ay inaasahang makakabalik na sa bansa sa lalong madaling panahon. Idinagdag naman ng Vice Presidente ang mga epekto ng kaguluhan gaya ng pagtaas ng produktong petrolyo. Hindi din nakakagulat yon sa ganun na pangyayari sa Middle East. Lagi iyan kapag merong sitwasyon doon sa Middle East, laging apekto talaga ang presyo ng crudo. Kaya dapat meron na ring plano doon. Mahirap lang naman pagplanuhan yung mga surprises yung mga alam na natin na mangyayari. Dapat plug and play na lang yun Sa gitna ng mainit na politika sa bansa, giit naman ng Vice Presidente, dapat ang unahin ng gobyerno ay ang kapakanan ng taong bayan. Kaya doon sa aking mensahe kanina, kung nakita nyo sa aking speech, ay sinabi ko na unahin natin ang bayan. Huwag yung pansariling interes at tigilan natin ang pang-aatake sa politika. Ipinauubaya naman ni VP Sara kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Chief Architect ng Foreign Policy ng bansa kung may kikilingan ito sa mga magkakalabang bansa. Kung isasali niya ang ating bansa sa giyera, which I think is a very, very bad idea. Kasi kung nakikita ninyo ngayon, this is a war of supremacy and domination. This is a war of supremacy and domination. And in this war, you need money and power. Madeline Villar Moratilio.